Nasa gitna ka ng dagat, 300 kilometro mula sa pinakamalapit na pampang. Tumingin ka sa paligid. Wala kang makikita, kundi itim na tubig, walang hanggang langit, at zero na tsansang makatakas. Welcome aboard sa USS Gerald Ford. Mula sa labas, mukha itong maringal, pero sa loob, isa itong logistical nightmare na gawa sa bakal. Hindi ito cruise ship. Isa itong siksik na nuclear city na bumabagtas sa Pacific ng tahimik. The USS Gerald Ford, May sapat itong the largest firepower warship para ever burahin ang constructed, isang maliit na bansa displaces sa over mapa. 100,000 Walang malalawak na kalsada rito, kundi mga pasilyong halos magkadikit ang inyong mga balikat. Walang supermarket, pero nagsisilbi sila ng 18,000 pagkain bawat araw. Wala itong nakikitang ospital, pero nakakapagsagawa sila ng mga operasyon sa gitna ng dagat. Pinag-uusapan natin ang 5,000 tao na nakakulong sa isang lumulutang na lata. Mas marami itong populasyon kaysa sa maraming maliliit na bayan. Pero may kaunting The pagkakaiba. drones utilize terrain Sa masking isang to bayan, evade detection. pwede kang maglakad sa parke kapag na-stress ka. Dito, kapag naglakad-lakad ka, mahuhulog ka sa karagatan o mahihigop ng turbine ng isang jet. At hindi lang ito ang tanging monster sa labas. Ang United States ay may 11 sa mga nuclear giants na ito, gaya ng Nimitz-class na napapatrolya ngayon. Sila ay mga self-sufficient communities na dinisenyo para mabuhay sa apocalypse ng ilang buwan nang hindi sumasadsad sa lupa. Pero ang Ford ang hari ng lahat. Ito ang pinakamahal na barko sa kasaysayan. $13 bilyong. Sa presyong yon, baka asahan mo ang hot tub o mga bintanang may magandang view. Pero ang makukuha mo ay isang beast na may habang 333 metro at bigat na 100,000 tonelada. Kayaan ito mag-operate ng 70 araw nang dire-diretso ng hindi humihingi ng tulong sa kahit kanino. Isang marvel of engineering ito. Pero isa rin itong golden cage na nagtatanggol sa sarili at nagpapakalat ng takot libu-libong milya mula sa base. Kahit ito ang pinaka-advanced na war machine sa kasaysayan, meron pa rin itong weak point. Ang dami ng bibig na kailangang pakainin. Isipin mong kailangang pakainin ang isang buong football stadium para sa almusal, tanghalian at hapunan araw-araw. Iyan ang nangyayari sa Gerald Ford. Bawat 24 na oras, kailangang maglabas ang lumulutang na lungsod na ito ng 18,000 pagkain. Hindi lang ito, basta pagbubukas ng lata o pagbibigay ng mga emergency MRE rations, gaya ng nasa trenches. Pinag-uusapan natin ang mainit at iba't ibang putahe sa gitna ng kawalan. Ang mga kusina, na tinatawag nilang galleys, ay mga pabrikang hindi natutulog. Gumagana ang mga ito ng 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Dahil ang gutom ay walang pahinga. Ang mga staff dito ay hindi amateur. Sila ay mga culinary specialists na sinanay sa mga academy at sumasali sa mga professional competition. Ang menu? Minsan ay hindi ka panipaniwala. Isang araw ay may mga burgers at pizza. At sa susunod ay kakain ka ng lobster, smoked ribs o paella habang lumulutang sa ibabaw ng Mariana Trench. Pero huwag kang padaya sa restaurant menu na ito. Isa itong logistical nightmare. Para makakain ng 5,000 tao, kailangan mo ng mga refrigerated warehouses na kasing laki ng mga gymnasium sa loob ng barko. Puno ang mga ito hanggang kisame ng frozen meat, gulay, dairy, at cereals na may maingat na label para tumagal ng ilang linggo. May espasyo pa sila para sa mga modernong pangangailangan, mga pampalasa, gluten-free products, at vegetarian options. Oo, may vegetarian options sa loob ng isang war machine. Ang industrial bakery ay isa pang kakaibang mundo. Ang mga oven ay hindi namamatay at ang tinapay ay laging fresh araw-araw. Nagluluto sila ng pasta, sopas, at mga dessert sa parang ikagugulat ng sinumang civilian chef. Ang service lines ay parang human assembly line.
Nagpapakain sila ng 1,200 tao bawat oras. Meron kang kulang sa 60 minuto para lumamon at bumalik sa trabaho habang gumagalaw ang sahig. Minsan kailangan nilang magluto sa gitna ng bagyo o mas malala, iwasang tumalsik ang kumukulong mantika sa mukha habang may 30-ton fighter jet na lumalapag sa itaas ng kisame ng kusina. Kailangang perpekto ang koordinasyon. Bawat minuto ay mahalaga. Dahil libo-libong milya mula sa tahanan, alam ng 5,000 mandaragat ang katotohanan. Ang masarap na pagkain ay hindi lang nutrisyon. Ito ay moral, mental health, at madalas ay ito lang ang pumipigil sa crew na mawala sa katinuan. Pero kahit ang pinakamasarap na steak sa mundo ay hindi makakapagtago sa katotohanang nakatira ka sa loob ng isang selyadong baka. Walang mga kalye rito. Walang mga pinto palabas. Napapaligiran ka ng walang katapusang karagatan. Pero sa loob ng barko, bawat pulgada ay isang turf battle. Para sa 5,000 crew ng USS Gerald Ford, ito ang malupit na realidad. Ang pagtira rito ay hindi isang adventure, kundi isang obligadong mental transformation. Pag-usapan natin ang iyong personal space. Ang mga sailors ay natutulog sa tinatawag nilang racks. Ito ay mga bunk beds na nakasalansa ng 3-3 sa loob ng mga collective compartments. Literal na kasing laki lang ito ng kabaong. Sa loob ng kahon na yun, meron kang reading lamp, isang vent nozzle para sa recycled air, at maliit na espasyo para sa iyong mga gamit. Masikip at claustrophobic, pero yun lang ang sayo. Mayroon silang mga privacy curtains na nagsisilbing tanging harang mo laban sa kabaliwan. Libo-libong milya mula sa bahay, ang butas na yon sa pader, ang iyong tanging sanctuary. Ang hierarchy dito ay sinusukot sa square meters. Ang mga lower-ranking sailors ay siksikan sa mga dormitories, kasama ang 12-12 ng kasamahan. Ang mga senior non-commissioned officers ay maswerte. May double cabins o maliliit na grupo. Ang mga officers ay may mas komportableng individual cabins, pero basic cells pa rin ang mga ito. Kahit ang captain ay natutulog sa kwartong mas maliit pa sa pinakamurang suite sa isang hamak na hotel. Dito mo matututunan na ang privacy ang pinakamahal na luxury sa mundo. Pero ang buhay ay hindi lang puro tulog. May mga gym na kumpleto sa weights, bicycles, at punching bags. Ang pag-ehersisyo rito ay hindi para maging maganda ang katawan. Vital ito para mailabas ang aggression at mapangalagaan ang mental health. Mayroon ding mga restrooms na may mga libro at laro, pati na mga chapel para sa iba't ibang pananampalataya. Minsan, kailangan mo talagang magdasal para makatagal sa iyong shift. Ang pakikisama sa barko ay brutally intense. Walang takasan. Kasama mong nagtatrabaho, kumakain, at nagpapahinga ang pare-parehong mukha araw-araw sa loob ng maraming buwan. Kaya naman ang disiplina at respeto ay hindi lang basta rules, kundi tools para sa emotional survival. Ang floating city na ito ay gumagana dahil sa teknolohiya, pero babagsak ito kung wala ang mga tao. Nabubuhay silang siksikan at kulang sa amenities, pero alam nilang bahagi sila ng isang malaking misyon. Sila ay isang pamilya sa gitna ng isa sa pinaka-hostile na kapaligiran sa mundo. Pero ang pamilyang ito ay hindi nagtitipon sa hardin. Ang kanilang bakuran ay isang airstrip sa ibabaw ng dagat na madulas at amoy sunog na fuel. Kapag umakyat ka mula sa mga cabins, papasok ka sa tinatawag ng mga sailors na most dangerous place in the world. Dito, bawat minuto ay isang choreography ng suicidal precision. Ang mga F/A-18 Super Hornets ay hindi lang basta lumilipad. Marahas silang ipinapatalsik ng mga electromagnetic catapults. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng energyang sapat para sa isang death roller coaster upang magpalipad ng 30 tonelada sa loob ng 2 segundo. At ang landing ay mas malala pa. Kailangang masabit ng mga piloto ang isang steel cable habang umaalon ang barko. Mula sa bilis na 250 kilometro bawat oras hanggang 0 sa loob ng 3 Here is your segundo. prescription.
Do you have any Sa questions gitna for the ng pharmacist mechanical today? chaos na No, we're ito, good. Thank you. may mga taong naglalakad. Ang deck crew ay mukhang isang lethal bag of candy dahil sa kanilang makukulay na t-shirts. Ang mga naka-yellow ang nadidirekta ng traffic. Blue para sa pagkakabit ng mga jet. Red para sa explosives. Ang mga naka-purple ang naglalagay ng fuel at green naman para sa pagkontrol ng launches. Ang nakakatakot dito ay hindi sila mga matatandang veteran. Karamihan ay 18 o 19 na taong gulang pa lamang. Sapat na ang edad nila para bumuto. Pero dito ay humahawak sila ng critical tasks kung saan ang isang maling hakbang ay kamatayan. Walang margin for error. Pwede kang mahigop ng turbine o maputol ng isang tensioned steel cable. Ang init ng asphalt ay tumutunaw ng swelas ng sapatos at ang ingay ay nagpapaninigas ng buto. Kailangan dito ang blind trust sa iyong team. Para gumana ang lahat ng ito, kailangan ng napakaraming enerhiya. Ang USS Gerald Ford ay hindi lang basta aircraft transporter. Isa itong floating nuclear power plant at isang self-sustaining city. Sa kailaliman ng barko kung saan hindi umaabot ang araw, matatagpuan ang mga nuclear reactors. Sila ang electric heart ng nightmare na ito. Sila ang nagbibigay ng power sa lahat, mula sa radar at weapons elevators hanggang sa mga oven sa kusina at ICU ventilators sa ospital. Ang mga reactors na ito ay kayang mag-operate ng 25 taon nang hindi nagre-refuel. Kaya nilang bigyan ng kuryente ang isang buong lungsod na may 100,000 residente nang hindi nahihirapan. Dahil sa nuclear power na ito, nagagawa nilang gawing inuming tubig ang tubig dagat sa pamamagitan ng desalination. Nakakagawa ang Ford ng higit sa 400,000 gallons ng fresh water bawat araw. Sapat ito para sa pag-inom, pagluluto at paglalaban ng 5,000 crew. Ang tubig na iniinom nila ay mas purong pa kaysa sa gripo sa maraming lungsod. Ang pamamahala naman sa basura ay hindi lang usaping ecological, kundi isang military tactic. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng bakas na pwedeng sundan ng kalaban. Lahat ay dapat mamatay sa loob ng barko. Ang mga organic waste ay dinudurog ng husto bago ilabas. At ang ibang basura ay sinusunog sa mga industrial ovens. Ang antas na ito ng autonomy ay hindi luxury, kundi necessity. Sa gitna ng dagat, kung ang isa sa mga system na ito ay pumalya, ang pinakamalakas na barko sa mundo ay magiging pinakamalaking lumulutang na kabaong sa kasaysayan. Kapag may nangyaring masama rito, hindi ka pwedeng tumawag ng emergency hotline. Nag-iisa kayo sa mapa. Kaya naman ang USS Gerald Ford ay may level 1 hospital na may operating rooms, x-ray, at dental offices. Nakapagsagawa na ang mga doktor dito ng iba't ibang operasyon, mula appendectomy hanggang open heart surgery, habang binabagtas ang malalakas na alon. Ang mga bagyo sa Pacific ay walang awa, pero ang Ford ay hindi natitinag dahil sa disenyo at bigat nito. Ang misyon ay hindi humihinto dahil lang sa panahon. Ang lungsod na ito ay dinesenyo para labanan ang kahit ano. Virus, stress, o bagyo. Pero ang USS Gerald Ford ay hindi isang floating NGO. Isa itong high-value target na puno ng panganib. Mula sa mga silent submarines hanggang sa hypersonic missiles, ang banta ay laging totoo. Ngunit ang giant na ito ay isang fortress na puno ng depensa. Ang unang line of defense nito ay invisible. Ang dual band radar. Kaya nitong mag-track ng projectiles na kasing laki ng baseball na gumagalaw sa napakabilis na bilis. Bago pa malaman ng kalaban na na-detect sila, nakalock na ang Ford sa kanila. Kung may makalusot man sa mga destroyers at cruisers na pumoprotekta rito, kakaharapin nila ang impyerno. Ang Ford ay nagpaputok ng RIM-162, Bold Sea Sparrow, at RIM-116 rolling airframe missiles. Ito ay mga smart bullets na lumilipad sa bilis na Mach 4 para wasakin ang anumang aerial threat.
At kung ang lahat ay mabigo, papasok ang huling goalkeeper, ang Phalanx CIWS. Isa itong autonomous system na may 20mm Vulcan rotary cannon. Hindi nito kailangan ng tao. Nadidetect nito ang banta at naglalabas ng 4,500 rounds bawat minuto. Ang tunog nito ay parang isang chainsaw na pumuputol sa langit. Ito ang huling harang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit lahat ng teknolohiyang ito ay magiging scrap metal lang kung wala ang talent, tapang, at sakripisyo ng libu-libong mandaragat. Sa gitna ng karagatan, kapag ang lahat ay nakasalalay sa kanila, sila ay tumutugon. Ngayong alam mo na ang totoong kwento sa likod ng mga floating cities na ito, maiintindihan mo kung bakit hindi lang sila kinatatakutan. Sila ay nirerespeto. Change and out.